ang Haveo at ang Jebuseo at ibinigay ko sila sa inyong kamay. Verse 12, at sinugo ko ang malaking utakti sa unahan ninyo, na siyang nagtaboy sa kanila sa harap ninyo sa makatuwid bagay sa dalawang hari ng mga Amoryo, hindi sa pamamagitan ng inyong tapa ni ng inyong busog. Verse 13, at aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo binukid at ng mga bayang hindi ninyo itinayo at inyong tinatahan at mga ubasan ng mga ulibuhan na hindi ninyo itinanim ay inyong kinakain. Verse 14, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan, at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at ng Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. Verse 15, at kung inaakala ninyong masama ang paglilingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoryo na ang lupain nila ay inyong tinatahan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Sabi nga doon sa English version, but as for me and my house, we will serve the Lord. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanya pong mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng iyo pong banal na Espiritu, Panginoon, marami pong salamat po sa gabing ito, sa napakalaking pagkakataon. Pribilehiyo po, Panginoon, na kami ay narito. Pinag-isa mo kami, Panginoon, sa isang platform. Malaya po kami na nagpupuri sa iyo. Malaya po kami, Panginoon, na nagpapahayag ng mga bagay, ng dakilang bagay sa buhay namin na mula sa iyo, Panginoon. Hayaan mo po, O Diyos, na patuloy ka naming purihin at sambahin ngayong gabing ito. Hayaan mo po, Panginoon, na patuloy ka naming maitaas po sa aming pong mga buhay. At dalangin ko po, Panginoon, malaya ka, O Diyos, na kumilos sa kalagitnaan ng platform na ito, Father God, sa makapangyarihang kaparaanan mo, Panginoon, na upang ang bawat isa'y mapagpala, Panginoon. Ang bawat isa'y maranasan ng kagalingan, Panginoon. Ang bawat isa, O Diyos, ay maranasan ng kalayaan, Father God. Ang bawat isa, Panginoon, ay maranasan ng kalakasan. Salamat po, Panginoon. Sabi mo nga po, kung nasaan nandoon ang iyong Espiritu, nandoon din ang kalayaan. Salamat po, Panginoon, sa napakalaking pribilehiyo ng paglilingkod. Salamat, O Diyos. Dalangin ko po na itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ang aking boses at tinig, Lord, samahan mo po. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang makita, maranasan, maobserbahan, Panginoon, at hindi po ang aking kahinaan, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Kiniklim ko po ang katagumpayan ng iyong gawain sa oras na ito hanggang sa kami matapos, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Ibinabalik ko po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal, pagsamba. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Dahil ngayon po ay first week ng 2025. Amen. First week. Hallelujah. Masasabi kong first week kasi
mabubuo lang yung week na ito, 2025, no? Kaya ang ating topic, mga kapatid, is Road to 2025. Ang daan natin sa buong 2025. Alam nyo, itong ating key verse ay napakahalaga. Yung memorable yung key verse natin, no? Dahil si Josue, actually si Josue po, no, sa kanilang panahon, nagdiriwang din sila. No, hindi lang na specific na siya ay bagong taon, 'di ba? Tayo po, no po, galing tayo ng bagong taon, 'di ba? Hallelujah, kung ano po ang kasiglahan ng pagdiriwang ng Christmas season ng December 25, mas lalo sa bagong taon, nag-iingay tayo. 'Di ba? Sinasalubong natin yung pagpapalit ng taon at marami tayong mga New Year's resolution. Marami po tayong mga panata. Marami po tayong mga pinagpipray na dapat nating gawin sa taong 2025 at the whole year ng taong 2025, di po ba? Itong si Josue, mga kapatid, sa lahat po ng kanyang tribo ay tinulong niya, no? Pinagsama niya lahat. Then pinaalala ni Josue ang mga ginawa ng Panginoon sa nagdaang nakalipas na araw. Minsan sa ating ganun yung taong 2024 ay inaalala natin kagandahan sa ating mga Kristiyano sa bilang mananampalataya. Kapag inaalala natin yung 2024 na lumipas, marami po tayong mga mistake, di po ba? Hindi lahat perfect. May mga victory din tayo, may mga napagtagumpayan din tayo. Iba-iba po ang naging trouble natin sa taong 2024. Maraming pasakit, di ba? Maraming kabiguan din, maraming challenge. Ano po? Marami. Ang kagandahan sa atin, doon sa ang ating pong key verse, no, yung ating text ay sa Josue chapter 24 verse 10 to 15. Ayan. Josue 24 beginning at verse 10 to 15. Yun yung ating text. Hallelujah. So si Josue, pinaalala niya lahat. Yung mga ginawa ng Panginoon, di ba? Yung mga mistakes din nila. Pero ang nakapukaw ng pansin sa isinigaw ni Josue na word niya sa verse 15 ng Josue 24, na sabi po niya doon, "As for me and my house, we will serve the Lord." Ako at ang aking sambahayan maglilingkod sa Diyos. Sa taong 2025, lahat tayo yan ang ating sigaw. Parang si Josue, bahala kayo. Sino? Manatili ba kayo dyan? Yeah? Parang manatili ka ba dyan? Sa Diyos ng mga ninuno na iyong kinagisna, nagsarado kandado, nipadlak pa, ang hirap buksan, di ba? Parang gano'n. Pero kami at ang aking sambahayan, maglilingkod sa Diyos, no matter what. Di po ba? As for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo po, lahat naman ng tao gustong maglingkod sa Panginoon. Yes, wala pong tao na ayaw sa Diyos. Lahat ng tao, naniniwala po ako, gusto sa Diyos. Lahat ng tao gustong maranasan ang Panginoon sa kanilang buhay. Lahat po ng tao gusto talaga ng paglilingkod sa Panginoon. Amen. Pero sa totoo lang, kapag nandoon na tayo sa Lord, gusto kong maglingkod sa iyo. Pero hanggang doon lang. Pero pagdating na doon sa mga trials, sa mga favor ng Panginoon, pagdating na doon sa hinihingi ng Lord na pagkakataon, ay tika muna. Basta ako gusto kong maglingkod. Yeah? Parang gusto ko gusto ko lang simbawi. Parang gano'n. Taga Simbales. Yeah?
Gusto ko taga-simbalis lang ako, sambalis lang ako, sambalis, sambalis, sambalis. Parang ganun eh. Di ba? Ayaw ko ng challenge. O parang ganun eh. Ayaw ko ng obligasyon. Parang ganun eh. Sa totoo lang, maraming bumabagsak, maraming tumitigil because of challenge. Pero gustong maglingkod sa Lord. Gustong parangalan ng Panginoon. Amen po ba? Ang Panginoon nga po nung nag-ministry, di ba? Nung nag-ministry dito sa lupa, libo-libong tao ang sumusunod sa Kanya dahil ang Panginoon ay nagpapakain, nagbubuhay ng patay, nagpapagaling. Di po ba? Pero noong nandoon na siya sa crucify, doon sa krus ng Calvary, niwanan siya. Kumbaga, yung mga tinulungan pa nga ng Panginoon yung pa yung tumuligsa sa Kanya. Kasi sila ay sumusunod, sila ay naglilingkod, sila ay talagang hinahanap nila ang Panginoon. Hindi dahil doon sa faith, hindi dahil doon sa belief, hindi dahil doon sa paniniwala nila sa Panginoon, kundi dahil doon sa mga material things. Amen po. Hallelujah. Kaya, ang introduction ko po mga kapatid, yung as for me and my house, we will serve the Lord. Parang si Josue. As for me and my house, sabi niya, pinamili siya eh. Pinamili niya yung kanyang mga tribo, yung mga kasamahan niya. O kanino kayo maglilikod? O paano? Sa taong 2025 ba ito? Anong gagawin natin? Bahala kayo dyan. Basta kami at ang aking sambahayan maglilingkod sa Diyos. Minsan ganun eh, no? Mananatili ka pa ba dyan? Parang ganun eh. Diyan ka ba ba? Parang ganun eh. Pero ako at ang aking sambahayan maglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Mayroon po ako ditong ginawang tatlong T, no? The three T's na dapat nating mapagtagumpayan. Kasi itong tatlong T na ito, no, really specific po ito na ito po talaga, once na napagtagumpayan po natin ito, no po, masasabi natin, as for me and my house, we will serve the Lord. Paano? Di po ba? Paano ba natin mapaglingkuran ng Panginoon? Paano ba natin mabigyan ng parangal ang Diyos sa ating buhay? Meron po tayong gagawin. Yes, gawin lang natin yung bahagi natin sa Diyos at gagawin din ng Diyos ang kanyang bahagi para sa atin. May part po tayo, may bahagi tayo. No, sa pagsunod sa Panginoon, mayroon tayong contribution na gagawin sa Panginoon. Ano po ito? Ano po, ito yung tatlong T na kapag ka ito ay napagtagumpayan natin. No po, yung tatlong T na ito, naroon tayo sa stage talaga na maglilingkod talaga tayo sa Lord. Amen. Number 1. Ayan, number 1 na po tayo mga kapatid. Hallelujah. Ang number 1 po natin na letter T is yung time. Yon. Yung time, yung oras. Hallelujah. Yung oras natin sa Panginoon. Marami pong bumabagsak diyan. Maraming natitisod diyan sa oras. Yes. Hallelujah. Kasi ang kaaway, ayaw niya na mabigyan mo ng oras ang Diyos. Gagawa ang paraan ng kaaway para mawala ka sa focus sa mga time natin sa Lord. Ang sabi nga po sa aklat ng Hebrews 10:25, sabi po niya, no? Hebrews chapter 10, verse 25, huwag kaligtaan. Sabi po niya, no? Na huwag nating pabayaan. Ayun, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Bigyan ng time. Alam nyo, tayo po, di ba naranasan ba natin yung oras? Oras ng panalangin, oras ng pagbabasa ng Bible, oras ng pakikipagniig sa Panginoon. Yung intimacy na pakikipag-usap sa Lord. Naranasan po ba natin, uy, free ako ngayon. Wala akong overtime. Or free talaga ako ngayon.
Kumbaga, maluwag yung time ko ngayon. Pray. Basa ng Bible. Hallelujah. Naroon sa commitment kay Lord. I-separate natin. I-kumpara natin yung time ibigay mo kay Lord, yung para kay Lord. Na yung time, for example, every 4 a.m. ng umaga, wala akong ibang kausap si Lord. May dumating, may kumatukman ng mga bisita, I'm sorry, diyan ka muna. Si Lord ang kausap ko sa oras na ito. Di ba? Hallelujah. Kung ikaw ay may trabaho, kahit may ginagawa ka, nakikipag-usap ka pa rin sa Panginoon sa oras na yon. Amen? Alam nyo, may testimony yon dahil hindi ko na matandaan kung kailan taon yon, pero mga 2008. Kasi mayroon po doon sa church namin noon na Marine. Talagang nakikipagbakbakan. Ang nanay niya talaga, totoo yun. Every 6 a.m. ng umaga nasa church, nagpipray. Every 6 a.m. yun. Every 6 a.m. nandoon siya. Talagang siya nagbubukas ng church. Alam niyo, no? Alam ng anak niyang sundalo na every 6 a.m. mayroong prayer yung nanay nila. Alam niyo, noong sila ay na-conquer doon sa mga Abu Sayyaf, nag-iisa na lang siya na nandoon nakakubli sa isang maliit na bato. Inuulanan siya ng bala. Pagtingin niya sa oras niya, 5:55 a.m. Hindi siya tumayo. Inantay niyang mag-alas 6. Inantay niya talaga na mag-time ng 6 a.m. At lakas loob siyang tatayo at tatakbo papunta sa kanilang kampo kasi na-conquer sila. Alam niyo, ginawa niya yung testimony niya yun. 6 a.m. tumayo siya dahil na-conquer sila, inuulanan siya ng bala, takbo siya papunta roon sa kanilang kampo. Inantay niyang mag-alas 6 ng umaga kasi alam niya ang nanay niya nagpipray sa oras na yun. Alam niya na sa oras na yon ang nanay niya nakaluhod sa loob ng church. Alam niyo, makapangyarihan po ang prayer na yung time natin bigay sa Lord. Yung oras ba? Yung oras. No, hindi lang oras, mga kapatid. Sabi nga ng aklat ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Marami tayong kailangan kay Lord. Marami tayong hindi kayang gawin sa mundong ibabaw na ito. Pero once na inuna natin sila, unahin ng Panginoon. Hallelujah. Naniniwala po ako yung puwersa ng pagbigay natin ng time kay Lord. Amen. Hallelujah. Ay ipagkakaloob ng Panginoon. Yung mga kailangan natin. Amen? Ang sabi sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 8, 9 and 10, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Verse 6 o verse 9, 6 na araw na gawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Verse 10. Ngunit sabi dito, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos, na araw na iyon ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni ang babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na sa araw na nasa loob ng iyong mga pintuan. Ang point ni Lord dito, mga kapatid, ang point niya, yung 7 days, yung 6 days, atin yon. Kumbaga, yung 6 na araw, kainin mo yon, parang gano'n. Sa'yo yon. Gawin mo lahat ng gagawin mo. Gawin mo lahat, gastusin mo yung 6 days. Pero yung isang araw, para sa atin. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang motivation niya sa atin bilang tayo'y mananampalataya.
Kaya pagdating ng, hindi nyo napansin, pagdating ng Sunday, di ba? Pagdating ng Sunday, Lord, maglilingkod, as for me and my house, we will serve the Lord. Pero pinakita niya yung sangkabundok na labahan. Ay, tika muna, Lord. Hindi mo na ako makaka-attend. Kasi ang dami kong trabaho sa bahay. Di ba? Hallelujah. Sister, brother, halika na. Sige na muna. Bakit? Walang padlock yung bahay. O, di ba? Maraming gagawin ng kaway. Di ba? Hallelujah. Walang padlock yung tindahan ko. Di ba? Minsan ganon. Hallelujah. Pero, minsan, tinatamad ako. Minsan, alam niyo yun? Hallelujah. Pero as for me and my house, we will serve the Lord. Walang tao na ayaw na maglingkod sa Diyos. Pero pagdating na doon sa sacrifice, yung pagbibigay ng time kay Lord, marami pong doktrina. Hallelujah. Maraming dahilan. Sabi nga ng kasabihan dito sa Pilipinas, kapag may gusto, may paraan. Pero pag ayaw, dahilan. Di po ba? Hallelujah. Pero gusto maglingkod sa Lord. Ito lang. Sa akin pong pagpapastor, nakita at naranasan at naramdaman ko po ang lahat ng tao gusto talagang sumunod sa Panginoon. Pero the problem is yung time. Minsan nakala nila pag sila ay aatin sa church, pakikinabangan sila. Ang sakit pakinggan. Minsan pag pupunta sila sa church, si pastor pa ang may utang na loob. Parang gano'n eh. Di ba? Si Lord pa yung may utang na loob. Parang gano'n. Hallelujah. Alam niyo po, yung time natin, ibigay natin yung para kay Lord. Hallelujah. Yung time. Kasi, pag katulad sabi ni Josue, as for me and my house, we will serve the Lord. Sa totoo lang, si Josue po ang nakarating sa lupang pangako. Yes. Hallelujah. Si Moses, hindi siya nakarating doon. Pero si Josue, nakarating siya sa lupang pangako. Kasi yung as for me and my house, we will serve the Lord, pinanindigan ni Josue. Yes, pinanindigan po niya. Yung time niya, ibinigay niya kayo. Amen? Hallelujah. Yung para kay Lord ay para sa Panginoon. Amen? Yung 6 na araw, yung pang-7 araw, bigay natin kayo. Amen? Kel, Time wala natin. kang pasok? Hallelujah. Number 2. Wala kang practice? Number 2 is yung Alas 7 talent. na. Amen. Nakaalam ka ba? Alam ng Lord na lahat tayo may talent. Yung talento na yan, Shelo, ayan hindi ay kayo biyaya maghahatid ni ng Coach Lara ha, kaya before 8 gumaya ka Iba-iba po dahil yung 8 o'clock talent na natin. susunduin si Amy. Minsan nga, Ihatid ko rin baby. iba-iba yung purposes. 7 Diba? Yung talent natin ay magkakaiba. Ang sabi sa aklat ng Matthew chapter 25, verse 14 hanggang 30, ito po yung parabola, no? Hallelujah, basahin nyo na lang po para mabilis tayo. Ito po yung parabola ng isang binigyan ng Panginoon ng mga talent. Yung binigyan ng Panginoon ng mga pilak, mga talent. No? In-illustration po dyan na talent. Na yung isa natakot, hindi niya ginamit yung talent niya. Nung dumating ang Panginoon, dumating yung nagbigay ng talent. Kinumusta siya. Why don't you? Sabi niya, natakot ako eh. Nangamba ako, di ko pinagamit yung talent. Diba? Minsan ganun eh. Alam niyo ano, minsan kasi, no po, yung number 2, yung talent, ano po, mayroon na pong isang ikikwento sa inyo na sila ay nagrebelde. Sila ay nagrebellion dahil nagsilipan sila ng kanilang trabaho. No po, sabi nga tayo po ay isang katawan, di ba? Tayo po ay isang katawan ng Panginoon. Yung katawan na literal na ito ay nagsilipan ng trabaho. Sabi nung kamay, di ba ang kamay nagbubuhat, di ba? Siya yung nagbubuhat lagi. Di ba yung paa, iba naman. Ang function ng paa ay naglalakad, di ba? Eh hindi naman pwedeng ang paglakad rin yung paa ay yung kamay. Eh hindi pwede 'yon. No, mahirapan ka noon pag yung paa ang kamay ang gamitin mong paa. Di po ba? Yung
buong head. May mata, may ilong, may tainga, 'di ba? Mayroong mouth, 'di ba? Hallelujah, mayroong brain, 'di ba? Yung nagma-manifest. Hindi pagka pinaglakad mo yung head mo, hindi rin pwede. So ibig sabihin, iba-iba po yung talent na ng buong katawan. Minsan nagrebelde sila kasi yung tiyan, alam niyo yung tiyan ba, 'di ba? Yung tiyan. Yung tiyan wala lang, nandiyan lang. Wala lang yung tiyan, nandiyan lang, steady lang siya. Lahat ng pinagpapagalan ng paa, ng kamay, ng iniisip, napupunta sa lahat sa tiyan, 'di ba? Sabi nung kamay, "Ano ba 'yan?" Sabi niya. "Ano ba 'yan? Lagi na lang ako nagbubuhat." Sabi niya, samantalang nakikita niya yung tiyan. Yung tiyan walang ginagawa, nagpapalaki lang ng tiyan. Sabi niya, no? Yung kamay. Sabi din nung paa, "Ano ba 'yan?" Sabi din niya. "Lagi ako naglalakad, pagod na ako. Lagi na lang ako." Nakita rin niya yung tiyan, walang ginagawa yung tiyan. Sabi niya, sabi din yung head, "Ano ba 'yan? Ako na nga nag-iisip. Ako pang ngumunguya." Sabi niya, nakikita niya yung tiyan, walang ginagawa. Nakita nilang tatlo yung tiyan, walang ginagawa. Andoon lang. Sabi nila, ganyan ha. Sige, hindi ako magbubuhat, sabi nung kamay. Maghapon na wala akong gagawin. Hindi ako magbubuhat, sabi nung kamay. Sabi rin nung paa, hindi rin ako maglalakad. Maghapon, bahala yung tiyan na yan. Lahat ng pinagpapagaran namin, pinagpapaguran namin, napupunta lang dyan sa tiyan na yan. Sabi rin dong head, no? Sabi rin niya, hindi rin ako mag-iisip. Hindi rin ako nguya. Sabi niya, no? Umabot po sila ng 2 araw na walang ginawa. At nung magsusulat na yung kamay, bakit ganito nararamdaman ko? Ano to Ballpen na nga lang, hindi ko halos mabuhat. Nanginginig yung kamay. Anong nangyayari? Sabi niya. Sabi rin nung paa, nung siya ay maglakad, ano ba naman ito Bakit ganito Sabi niya, ang nangyayari, nanginginig yung mga tuhod ko, sabi nung paa. Hallelujah, hindi makatayo. Sabi rin yung head, ano nangyayari? Sabi niya, bakit hindi ako makapag-isip ng maayos? Sabi niya, bakit ganito? Sabi niya ganon. Hallelujah, sabi nung tiyan, kasi tinigilan niyo na pagtulungan, na suplayan ang tiyan. Lahat kayo, sabi niya, ay kapag pinabayaan niyo yung tiyan, manghihina at manghihina ang buong katawan. Dahil ang lahat ng bagay may purpose. Ang bawat bagay may talento. At pinaka magandang pangyayari sa buhay natin, alam natin yung talent natin. Yung talent natin na magpo-contribute na maging malakas at maging matatag ang isang katawan. Kung ang talent mo umawit, go ahead. Awit ka sa Panginoon. Huwag mong ipagamit sa iba. Dahil kapag hindi natin pinagamit ang ating mga talent kay Lord, iba ang gagamit niyan. Kung ang talent natin pagbibigay, go ahead. Hallelujah. Amen. Kasi ang talent na yan, mga kapatid, yung mga talento na yan, pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Amen? Kung ang talent natin humayo-hayo, hallelujah. Kung ang talent natin evangelism, go ahead, evangelism. Kung ano man yung talent na, alam natin yun alam nyo, si Apostle Paul, hallelujah, yung motivation niya about talent, hindi alam kung anong talent niya. Hindi alam. Hallelujah. Yung paligsahan ba, hindi niya alam kung ano yon. Pero nung nalaman na yung paligsahan na yon, hallelujah, ay magaling siya. Amen? Yung paligsahan, sa isang paligsahan, sa isang larangan ng paligsahan, discover niyang magaling siya. Pero sabi niya, kung ayaw niyang sumali, for example, na-discover mong magaling kang maglaro ng basketball. Pero ayaw mong sumali sa larangan ng paglalaro ng basketball, never kang makapoints. Never at wala sa vocabulary ikaw ay makapuntos sa isang team. Di mo ba? Pero kung yung sabi ni Apostle Paul, pero kung for example,
Wala kang katalent-talent. Halimbawa lang, no po, hindi mo talent ang basketball. Pero sumali ka sa isang team ng larangan ng basketball. May possibility. Pag pinasok ka na sa isang team, isang laro, may possible na ikaw ay makapuntos. Yun ang points ni Apostle Paul. Hallelujah. Na yung mga talent natin, mga kapatid, kahit mahina yung talent na yan, basta't yan ay talento, at yan ay isinali natin sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon, 100%, hallelujah, ikaw ay makakapuntos. Amen? Ikaw ay magkakaroon ng point sa gawain ng Panginoon. Yes. Hallelujah. Kaya, yung talent natin na ito, mga kapatid, minsan, ito rin yung, katulad nung yung ito, Matthew 25, takot siya. No? Ayaw niyang, hindi niya, parang, hindi niya ginamit. Ibinaon na lang niya yung kanyang talento. Hallelujah. Then nung nangyari, siningil siya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Siningil siya ng Lord. At siya ay pinarusahan ng Panginoon. Amen? Kaya iba-iba yung mga talent natin. Hallelujah. Amen. Yung mga talent na yan, mga kapatid. Minsan, Lord, we will serve the Lord. Lord, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Pero once na hinihingi na ng pagkakataon sa paglilingkod sa Lord, yung mga talent natin at ayaw natin ipagamit sa Lord. Magaling kang gumitara, dapat ang gigitarahan mo ang Panginoon. Magaling kang magtugtog ng drums, ang dapat mong pagtugtugan ay ang ating Panginoon. Magaling kang mag-awit, boses, dapat hindi mo ikinahihiya na awitan ng Panginoon. Yan ang mga talent na yan. Amen. Hallelujah. Hindi ka na madaling mapagod sa paghayo, sa paglalakad. Gamitin mo sa paghayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Wag sa gala, wag gala doon. Amen. Paggalagala, hindi ganoon. Hallelujah. Ang point ni Lord, mga kapatid, yung mga strength natin, paggamit natin kayo. Amen? Talent, mga kapatid. Hallelujah. Iba-iba yung talent natin. May mga ibinigay talaga na talento ng Panginoon. Sabi ko nga, Lord, ano ang talent ko? Sabi ko nga rin dito ay di ako mahiyain. No? So, totoo lang, dati mahiyain ako Pero na-discover ko hindi pala ako mahiyain. Ay gamitin ko ngayon sa evangelism. Gustong-gusto ko pag maraming tao, kunin ko na kaagad yung megaphone ko. Hindi ko nadala sa kasi sobrang siksikan ng gusto nung kami bumiyahe kasi sabi ko, naku, standing talagang naku, sabi ko gano'n. Si Mrs. hindi pa makapagbuhat nung medyo mabigat, tapos si Princess. Kaya, alam niyo, pag nakakita ko maraming tao, yung talent ko hindi mahiyain. Hindi ako talaga mahiyain, mga kapatid. Sa totoo lang, hindi naman makapal mukha, pero ako hindi mahiyain. Sabi ko, hindi ko kahiya ang word ng Panginoon. Kaya, nag-evangelism ako. Kahit mag-isa lang ako, basta maraming tao, sinishare ko ang kabutihan ng good news ng Panginoon. Di ba? Hallelujah. Sabi ko, pinatali ko. Hindi talaga ako mahihain pagdating sa evangelism. Minsan nga sa mga beach resort nag-street preaching ako doon. Hallelujah. Minsan nga sa office ni Mayo, hindi ako mahihain. Bakit? Hallelujah. Ambassador tayo ni Lord Pero pagka mga kapasturan, mga mananampalataya, medyo nahihiya ako. Pero pag undeliver, sabi ko po sa inyo, hindi umaano yung pagiging mahiyain. Kaya sabi ko, Lord, ito yung talent ko na ibibigay ko sa iyo. Hallelujah. Marunong tayong umawit, gamitin natin kay Lord. Amen? Kasi ang isip ko po diyan, ang isip ni Lord, ang kwan natin sa talent natin, pag hindi mo pinagamit yung talento na yan sa Panginoon, si Satanas ang gagamit niya. Yes. Hallelujah. Amen. Iba ang gagamit ng talento na yan. Yung talent na yan, gift from God, na dapat natin ibalik at gamitin para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus.
road to 2025 na dapat bigay natin kay Lord, na lagi natin sasabihin katulad ni Josue, as for me and my house, we will serve the Lord, yung time natin. Then, talent. Then lastly, na letter T, sa our treasure. Hallelujah. Treasure. Mayroon po isang kwento sa Bible dito sa aklat ng Genesis chapter 28 verse 20 to 22. Ito po yung naging buhay ni Jacob. Hallelujah. Sabi po dito, basahin ko mga kapatid. Genesis 28, 20 to 22. At si Jacob ay namanata. Yun. At si Jacob ay namanata na sinasabi, kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito, ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na ano pa ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo ay pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Hallelujah. Itong senaryo na ito kay Jacob, ito yung time na pinaalis na siya, pinalaya siya. No, pinalaya siya. Sabi ng kanyang nanay, malis ka rito. Galit sa iyo ang kuya mo. Sabi niya, papatayin ka ng kuya mo. Umalis ka rito. Kaya naging naging palaboy si matawag doon? Ano bang kwan doon? Naging estranghero. Si Jacob during that time. Wala siyang alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa daan ng kanyang nilalakaran o lalakar. Minsan sa taong 2025, ano mangyayari sa taong 2025 sa buhay natin, di po ba? Ano ang magiging future natin sa taong 2025? Ano ang magiging tagumpay na ating mararanasan sa taong 2025? Katulad din ba ng 2024? O much better sa 2024? Mas maganda na nangyari at mas lalong gaganda pa mangyayari sa taong 2025. Amen? Sabi ni Jacob, dito po mapapansin natin, Panginoon, kung ako'y iyong iingatan sa daan na aking lalakar, at ako'y iyong bibigyan ng damit, pakakainin mo ako, ikaw ang aking magiging Diyos. At ang lahat ng bagay na darating sa aking pagpapala, ibabalik ko ang para sa iyo. Hallelujah. Ibibigay ko yung para sa iyo. Alam niyo, ito'y napakagandang panata. Napakagandang New Year's resolution. Panginoon, ikaw na ang aking magiging kapartner. Hallelujah. Panginoon, ikaw na ang aking magiging partner sa buhay. Kahit sa munting business nito, kahit sa munting pagtitinda ko, Panginoon, kapartner kita, Panginoon. Hallelujah. Huwag mo lang akong bibigyan ng kabiguan. Parang ganun no? Bigyan mo lang ako ng maraming customer, Panginoon. Bigyan mo lang ako ng maraming client, Panginoon. Bigyan mo lang ako, Lord, ng maraming kapital, Panginoon. Hallelujah. At lahat ng kikitain ko, lahat ng aking blessing na darating sa akin, ibibigay ko yung para talaga sa iyo, Panginoon. Dahil kapartner na kita ngayon. Dahil kapartner kita sa taong 2025, Panginoon. Di ba? Like Jacob. Hallelujah. Si Jacob po, mga kapatid, nagnamanata siya. Ngayon, sa batong ito na aking nilalakar, na tinatayo na, sabi niya. Hallelujah. Ang bato kasi, alam naman natin yan, represent ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa taong ito na darating, sa taong ito na 2025, Panginoon. Hallelujah. Lalo akong magiging malakas na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Amen. Pero alam nyo, very challenged yung treasure. Hallelujah. Dahil marami pong gusto talagang maglingkod, magmana ng buhay na walang hanggan. Pero pagdating sa treasure, hallelujah, hindi nila kayang i-sacrifice
Yes. Hallelujah. Alam nyo ano, sa akin din pong pagpapastor, ang pinakamalaki at pinakapangunahing kontrobersyal sa loob ng simbahan, giving, pagbibigay, about treasure. Akala nila kukwartahan sila. Akala nila pakikinabangan sila. Alam niyo yung ganoon? Very, maraming ayaw talaga, pero gustong maglingkod. Pero ayaw nang magpatuloy because of treasure. Because of money. Hallelujah. Mayroon pong illustration sa isang mayaman, ano, yung binata. Yung binatang ito sa Bible, na-encounter niya ang Panginoon. Sabi nung binata, Panginoon, sabi niya, paano ako? Gusto kong magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, gusto kong paano ba makapasok at magmana ng kaharian mo? Sabi ng Panginoon sa alam mo na ba yung 10 Commandments? Ingatan mo yun. Yung 10 utos, alagaan mo, ingatan mo yun. Sundin mo yun, sabi niya. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunyaw, mahalin mo magulang mo, huwag kang sasamba sa Diyos mo. Alam mo yung 10 Commandments, di ba? Pero sabi niya, Panginoon, simula nung ako'y bata, hanggang ngayon, ginawa ko na yan. Sabi niya, ginawa ko na yan, Panginoon. Sabi niya, ano pa? Ano pa nais mong gawin ko? Sabi ng Panginoon sa kanya, nakita niya na yung lalaking ito'y mayaman talaga at maraming propisyon. Sabi niya, umuwi ka, ibenta mo ang ari-arian mo, ipamigay mo sa mga dukha, and then sumunod ka sa akin. Abay, nagulat na mangha, ano? Nalungkot yung lalaking mayaman na ito. Nalungkot siya. Pero gusto niyang sumunod sa Lord. Gusto niyang magmana ng buhay na walang ng kaharian. Nalungkot siya sa narinig niya na kondisyon ng Panginoon sa kanya. Hallelujah. And then sa kalungkutan niya, niwanan niya ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Tingnan ninyo. Napakahirap pumasok ang mga may propesyon o mga mayayaman sa kaharian ng lahat. Mas madali pa, sabi ng Panginoon, na pumasok ang isang kamilyo sa butas ng karayo kaysa sa isang taong sarado ang kanyang puso. Kaysa sa isang taong mayaman, sabi nito. Hindi naman pinupoint ni Lord yung pera, yung kayamanan niya doon. Ang tinutumbok ng Panginoon doon, sino ang hari sa kanyang buhay? Sino ang mas mahalaga sa kanyang buhay? Sino ang kanyang mas pinapahalagahan sa kanyang buhay? Sino ang mas pangunahin niya sa kanyang buhay? Kasi po, kahit isang tukhang, isang tao kung ayaw sumunod sa Diyos, walang magagawa din. Amen? Kaya hindi doon sa patungkol doon sa pera, kundi patungkol doon, sino ang hari sa ating buhay? Sino yung mas pangunahin natin sa buhay natin? Sino yung mas pinakamamahal natin sa ating buhay? Amen po. Kaya nga nung narinig ng mga alagad, na mas madali pa, sabi ng Panginoon, na pumasok ang isang kamilyo sa butas ng karayom kaysa sa isang taong ang hari ang kanyang buhay ay ang mga material things. Mas pangunahin sa kanilang buhay hindi ang Panginoon kundi yung mga bagay na panandalian na. Sabi ng mga alagad, mahirap pala. Ang hirap palang pumasok sa kaharian ng langit. Kasi nga, kahit sinong edukadong tao, kahit sino na yung pinakamataas ang edukasyon na mayroon siya, kahit mga scientist yan, hindi nila kayang ipasok ang kamilyo sa butas ng karayom. Hallelujah. Kasi ang karayom, alam naman natin, kahit isang hibla lang, buhok lang ng kamilyo, hirap na yan. Ang kamilyo ay malaki pa sa kalabaw yan. Di mo ba? Malaki pa sa kalabaw ang kamilyo, pero sabi ng Panginoon, madali pang pumasok ang kamilyo sa butas ng karayom. Nung narinig ng mga alagad, imposible. Ano sabi ng Panginoon? Kung sa tao imposible, kung sa kaisipan ng tao imposible, sa Diyos walang imposible. Yes. Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon. Walang bagay na mahirap sa Panginoon. Alam ng Panginoon yung sacrifice na ginagawa natin sa kaharian ng Lord. Alam ng Panginoon yung mga sacrifice
sacrificial offering na ginagawa natin. Hallelujah, sa gawain ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung mga pagpapagal na ginagawa natin sa Lord. Lahat ng bagay ay tayo'y katiwala lang ng ating Panginoon. At dito bakit ang daming mga hayop na illustration, bakit yung kamilyo pa? Kasi po mga kapatid, ang kamilyo po sa lahat ng hayop, sa lahat ng hayop, bukod tanging ang kamilyo, bago sumakay yung kanyang amo, lumuluhod muna yan. Hallelujah. Amen? Dumuluhod muna yan. Nagre-represent ng humbleness. Nagre-represent talaga ng very humble itong kamilyo na ito. Hallelujah. Kaya, yung po mga kapatid, treasure. Amen. Treasure. Hallelujah. Sabi ko nga, yung itong treasure na ito mga kapatid, maraming willing, maraming gustong maglingkod, pero pagdating sa treasure, hallelujah, teka lang, parang ganun. Pagdating sa pagbibigay, sorry sa word, maraming doctrine. Sabi nga ni Lord, ibigayin mo ang iyong buong buhay sa Panginoon. Hallelujah. Buong buhay ibigay natin sa Diyos na siyang karampatang pagsamba sa Panginoon. Buong buhay. Na ialay ninyo ng buong buo ang inyong buhay sa Panginoon bilang karampatang pagsamba sa Diyos. Buo Hallelujah. Lahat ng buhay natin, bigay natin kay Lord. Sabi ni Apostol Paul, lahat ng buhay natin, yung buong buhay natin, ihandog natin sa Panginoon. Pero pagdating sa bulsa, hallelujah, aray ko po. Hallelujah. Pagdating sa bulsa, maraming mga doctrine. Hallelujah. Lalo na sa aray ko po. Di ba? Lalo na sa ika. Ang dami yan. Hallelujah. Pero sabi nila lahat, buong buo. Hallelujah. Glory to God. Kaya ito yung mga kapatid, para mapagtagumpayan natin ang lahat. Kailangan natin yung tatlong P na ito. Napakahalaga po ito. Once na na-motivate, nahulma, nahubog yung buhay natin sa paglilingkod, sa tatlong P na ito mga kapatid, magiging strong ang ating paglilingkod. Sasabihin natin, as for me and my house, we will serve the Lord. Ibibigay ko yung time ko kay Lord, ipapagamit ko yung talento ko sa Panginoon, at magiging kapartner ko ang Panginoon sa lahat. Hallelujah. Yung para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Hallelujah. Mga treasure. Hallelujah. Amen. Yung mga bagay na darating sa akin, ito Lord, yung para sa iyo. Di ba? Sabi ko nga, pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal. Tama ba yon? Pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi nagbibigay. Hallelujah. Kapag mahal mo ang Panginoon, hallelujah, giving is follow. Amen? Pero pag nagbigay ka, pwede kang magbigay ng walang pag-ibig Parang ganun Pero yung pagmamahal ang number one. Yung love ang number one. Dahil wala pang nagmahal na hindi nagbigay. Ang ating Panginoon, minahal niya tayo. Hallelujah. Pero ibinigay niya ang pinaka-the best na kaligtasan natin. Amen? Ang application ko po mga kapatid, nung application na po tayo, hallelujah, sa nakita natin, there's no condition in serving God. Walang kondisyon sa pagsunod sa Panginoon. Kung ang Panginoon may kondisyon siya sa atin, yes, hallelujah. Rodel, ito ang gawin mo. Rodel, dapat ito gawin mo. Rodel, dapat ganon. Rodel, dapat do assignment mo. Pero ako, as a servant, bilang anak ng Panginoon, hindi ko pwedeng sabihin, Lord, gagawin ko to, pero ganito di ba? Pagalingin mo ako, Panginoon, pero maglilingkod ako sa iyo Okay naman yun Pero ang point dito is, there's no condition in serving God. Pagpalain ka't hindi, maglilingkod ka talaga sa Panginoon. As for me and my house, we will serve the Lord no matter what. Pero hindi papayag ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos na hindi kanya pagpalain. Hindi papayag ang Panginoon na hindi tugunin ang lahat ng ating mga kailangan. Ang kailangan lang natin gawin. Hallelujah. Gawin lang natin yung bahagi natin sa ating Panginoon. Gagawin ng Panginoon ang kanyang bahagi para sa atin. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sa munting message, tayo po'y manalangin. Father God, salamat po sa gabing ito.
Salamat Lord sa daily devotion platform. Salamat Panginoon sa aking mga kapatid na narito. Salamat Lord, hallelujah, sa napakalaking pagkakataon na kami Panginoon ay nagpapalakas at sa iyong salita, O God. Salamat sa buhay po Panginoon ni Josue. Na tunay nga Panginoon na masasabi namin, tutularan namin ang kanya pong paglilingkod. Hallelujah. Na sinabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. No matter what. Hallelujah. Salamat Lord ng maraming sa gabi nito. At ibinabalik ko po Panginoon ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you po mga kapatid. God bless po. Amen. Maraming salamat po, Pastor Adel, sa napaka-bless na mensaheng na ihatid nyo. At napaka-bless po ng pagkakataong ito. Ano po, na talagang tayo po ay masasabi ko na binusog ang ating espiritu ng mga salita ng ating Panginoon. Ano po, sa pamamagitan po ng kapahayagan ng buhay ng ating kapatid o ng ating pastor, Pastor Rodel. So mga kapatid, bilang po mga nakinig ay tayo po ay dadapo doon sa pagbabahagi. Ano po, o baka mayroon po tayong karagdagan, ay open din po tayo, no? At tayo po ay magbigay ng mga karanasan natin sa ating pagsunod sa ating Panginoon, ayon lamang po sa ating talakayan sa gabing ito, no po. Tawag dito sa ano po, no? Ang title po natin is Road 2025. Yan. So may nakita na po ba tayo o nahanap na po ba natin ang ating dadaanan this year? No? Dapat mayroon na po tayong, sabi nga ay nasimulan na ating tatahakin, na talagang sa dulo nito ay ang ating Panginoon, ang ating patuloy pang mararanasan po. Sige po mga kapatid, sino po ang nais at unang magbibigay ng bahagi ng kanyang natutunan?